Hello everyone, this is me again, Shani. Kamusta po kayong lahat? Medyo natagalan po yung pag-upload natin ng video kasi nga ang daming nangyari sa buhay ko dito sa Germany. At isa na doon ay ding ding ding, nag-aaral na po ako ngayon ng further Deutsch dito sa Germany. I thought A1 was enough. I got my A1 in the Philippines before. Thank God I did. Siguro if wala akong A1, I will be really struggling more than what I'm struggling right now. At yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Sa nakaraang video ko po ay naibahagi ko sa inyo na I got my Aufenthaltstitel. Ang nangyari po doon, nung natanggap ko po ang aking Aufenthaltstitel or temporary resident permit natin dito sa Germany, ay in-inform po ako ng Ausländerbehörde na kailangan ko pong mag-aral. Yes po, requirement po talaga, especially if you are FRV holder, mag-aral until B1. For example, if your Aufenthaltstitel, you have 3 years, 3 years yung binigay nila sa atin. So, yung within 3 years, dapat ay nakapagtapos na kayo ng inyong B1. Scared ka? Ako rin. Yun din yung naramdaman ko noon. Anyway, yes po, requirement po talaga na makakuha ng B1. Sa araw po na iyon, sinabi po sa akin ng empleyado ng Ausländerbehörde na ganito ganyan at binigyan po ako ng papers na nakasaad po yung mga allowed schools o yung schools nearby na pwede kong pagpilian. So, yung pinili ko ay yung pinakamalapit sa akin kasi nga, bakit ba ako pipili ng malayo kung may malapit? At alam nyo ba na kung kayo ay mag-a-attend or mag-aaral ng A2 to B1 ay may babayaran po kayo. Yes po. 240 euro per modules. At depende po yun, ilang modules yung need ninyo. Depende po sa level ng German na need ninyo. If tapos na kayo mag-B1 sa Philippines, most possible you have 6 modules. Ganun po. Pero good news, wala po kayong babayaran kapag kayo po ay may part-time job or mini job dito sa Germany. Mapatunayan nyo po na yung income nyo ay hindi enough at tutulungan po kayo ng government na bayaran ng inyong Deutsch course. In my case po, nag-apply po ako ng Kostenlos para wala na pong babayaran. Pero unfortunately, hindi po ako natanggap kasi nga yung work ko po is freelancing. Kapag freelancing, para siyang self-employed. So, hindi ako in-allowed. Kaya yung asawa ko ang nagbabayad. Kaya mas mabuti, I can suggest get a part-time job, a mini job, and then you can go to your Deutsch course na gusto ninyong puntahan malapit sa inyo. Or plan nyo lang pala. Plan nyo lang. Plan nyo pa lang. Wala na akong Tagalog, guys. Anyway, bakit ba kailangan nating mag-aral ng B1? Don't think that this is a stupid decision of the government. Actually, this is very helpful. Napaka-challenging lang kasi nga kailangan natin mag-aral ulit. Requirement siya. Number 1, requirement siya. Nakasaad sa law nila. At pangalawa, bakit kailangan natin mag-aral until B1? Kasi it will open up opportunities to us. If you are planning for further career development, then study B1, B2, C1, C2. It will open up many opportunities. Guys, my experience here in Germany, I've been here since June last year. It's not very easy to find a job if in your resume it says that you only have A1. So, it's better if you wrote there, nakatapos ka ng B1, B2. They will surely hire you. Except doon sa mga trabaho na no need kang mag-speak
German. Of course, they won't ask you for it. But if you want in the future for a stable job, then, or go to an Ausbildung, then we must, talagang must, go to a Deutsch course or masters. It will be easy for you if you want to go to a masters here in Germany and then you speak the language. Yeah. Number 3, easy communication. Here in Germany, even though Germans are really good in German, I mean, in English, they won't speak English to you. They're thinking you're the Auslander, then you will adjust for us. So, kapag hindi ka marunong mag-German, nga ka talaga. Kaya, requirement talaga na mag-aral ng German po. Alam kong napakahirap kasi yun yung nararamdaman ko ngayon. Actually, I just started to make my assignment and I've decided to make a video kasi ang tagal ko nang hindi nakapag-upload. Wala na tong edit. Go na to. Kasi gusto kong ma-inform din kayo na sa realidad dito sa Germany. Kasi kapag kayo ay planning pa lang to go to Germany, you're very excited. Magandang buhay ko doon. I will have a fairy tale life. But in reality, oh my goodness. Moving to another country, learning new language at this age, hindi naman ako ganun ka-old, pero based on studies, mas madaling matuto ng lingwahe yung mga bata. Pero anyway, nakaya nga ng iba, bakit hindi natin makakaya? Diba? So, ayan. I hope this video helps you. Hindi para takutin kayo, kundi para maging ready kayo sa inyong buhay dito sa Germany. If you have questions, you can write it down in the comments below. And yeah, see you soon in my next videos. Bye. Tschüss. Mwah, mwah, mwah.